I will present to you my design topology. First is the VLAN or inter-VLAN routing. So I will start in my network. So in VLANs or virtual local networks. So dito po, pinaghihiwalay niya yung traffic sa layer 2. Meron po akong tatlong VLAN, which is the VLAN 10, the faculty, the VLAN 20 is the students, the VLAN 30 is the guests. So mahalaga po siya to secure and control the traffic. So sa bawat edge switch, meron po siyang command na switch port access VLAN. So nag-iisa po siya sa PC. So mula sa ibang VLAN. So halimbawa po yung PC0 from VLAN 10. Hindi po siya maaaring makakonect sa PC1 or VLAN 20 ng direct. So kailangan po niya ng routing. So para po magdala ng traffic sa lahat ng VLAN, so sa pagitan po ng switch and router, ginamit ko po yung trunk ports. So yung command niya po is switch port mode trunk. So pinapagana niya po yung tagging protocols na naglalagay ng tag or VLAN ng tag sa 10, 20, and 30. So sa bawat data frame, para malaman po na receiving switch kung aling VLAN siya galing. So yung communications po sa pagitan ng iba't ibang VLAN, ginawa ko siyang router on a stick. So sa router, gumawa po ako ng sub-interfaces. Halimbawa yung gigabyte 0/0.10. So ginamit ko po yung encapsulations that 1Q10 para basahin po ng router yung VLAN tag. So yung sub-interfaces or IP address po na 192.168.10.1, siya po yung nagsisilbing default gateway ng VLAN. So nagro-route po siya ng traffic sa pagitan ng mga nakahiwalay na network. So the CLI commands that I will use is the switches, which is the VLAN 10 switch port access VLAN 10. So gumagawa po siya ng logical segments or naka-assign po yung port ng PC sa VLAN 10. So second is the switches or switch port mode trunk. So nagko-configure po siya ng uplink para magdala po ng maraming VLAN or multi-VLAN traffic gamit yung tagging. So third is the router. So interface gigabyte 0/0.10. Gumagawa po siya ng logical interface para mapagana yung VLAN tag recognition para sa routing. So second, we will proceed to span and tree protocols. So in my network, meron po siyang redundant links para sa failover. So nagpapalit po siya ng daan kapag may nasira. So lumilikha din po siya ng damage sa layer 2 loop. So yung STP, siya po yung pumipigil dito. Kapag na-detect po yung loop or yung STP, naglalagay po siya ng port sa blocking state. Hindi po para magpadala ng traffic. So yung orange na ilaw sa port, siya po yung nagpapatunay na yung STP, pinipigilan po niya yung broadcast storm para habang pinapanatili niya pong handa yung backup link. So yung manual kong ginawa which is the root bridge yung switch 1. Para controlin niya po yung dialoy ng traffic. So in switch 1 or CLI, yung command Spanish priority. So napapababa po siya ng halaga ng priority. Kaya magiging root bridge po yung switch 1. So mahalaga po yung switch 1 dahil siya yung center and nakonnect po siya sa router. So yung switch 1, so siya po yung manual na pinipili po ng switch 1 is the root bridge. Yun nga po yung nag-control ng topology ng network. Third is the routing protocols. Last is the routing protocols. So pinili ko po yung OSPF or Open Shortest Path first. So siya po yung optimal protocol choice para sa aking network. So
siya yung naglilink ng state protocol. So, meron po siyang complete network. Kaya mabilis po siya in strength kaysa sa mga lumang protocol. So, yung router command, nagsisimula po siya sa routing process. So, yung network command naman po, siya yung nag-uutos sa router ni i-advertise yung yung aking mga VLAN networks or domain area. So, sa pagitan po ng pag-advertise na network, ina-update niya po yung router sa OSPF router tungkol kung paano po niya mararating yung faculty, yung student, tsaka yung guest segments. So, siya po yung nagbibigay daan para sa dynamic tsaka efficiency ng route ng traffic. So, yung router po, ini-start niya po yung OSPF routing engine. Then, second is inactive or ina-advertise niya po yung VLAN 10 network para ipakita po yung daan patungo po sa network. Then, third is the verifications command. Ginagamit niya po para patunayan na nagko-connect po talaga ng tama yung OSPF process and ina-advertise niya yung mga network. In my design, we will have a 4 switch and 1 router. So, my design topology, ito po yung napili ko. So, dito po, ipagkukonekta po natin yung mga pieces. So, try po natin i-connect yung VLAN 10, tsaka yung isa pang VLAN 10. So, makikita po natin successful po siya. Pero kapag hindi naman po niya ka-VLAN, so, kapag pining po natin siya is mag-fail po siya. So,